project ko na matagal ko nang binalak pero eto ngayon ko lang siya na umpisahan. Bago ako pumunta dito sa ibang bansa, pangarap ko talagang pagpagawa ng bahay na sabi ko nga kahit maliit lang, okay na sa akin basta may sarili akong bahay. Pero ayun, ang tagal bago ko siya naumpisahan hanggang sa nagmahal na ang mga materyales, ang mga gastusin, ang laki na ng kakailanganin bago makapagpagawa ng bahay. Pero at least ito sa awa ng Panginoon is nakapag-start na ako ng project ko. Tsaka maganda na rin kasi may mga taong tumutulong. Minsan nagbabayanihan sila para matulungan nila kung matapos yung aking bahay. Inumpisahan ko ito noong March, ngayong taong ito. Pero natigil siya. Mga more than 1 month lang siyang nagawa, or I mean to say is more than 1 month na may gumawa kasi kinailangang itigil. Hindi ko alam kung bakit. Basta yun ang sabi nila, yun daw ang ordinansa ng barangay namin. So, syempre, kailangan nating sumunod kung ano man ang patakaran ng ating barangay para wag naman tayong mapagalitan. So, ngayong, anong tawag mo dito? Kasi ang sabi ng mother ko, ang ordinance ng barangay is March, pwede kang gumawa from March 1st to March 31, yan, pwede kang gumawa ng bahay. Tapos, kailangan mo siyang itigil at ang sunod na uling gawa nun ay ang the month of September. Pagdating ng September, pwede ka na uling gumawa. Pero kung halimbawa daw na ang bahay is yung hindi ka kailangang aakyat sa taas, or I mean to say is yung magpupukpok, o how to say is that? Kasi pwede daw na gumawa sa loob ng bahay. Yung sa loob ka nagagawa na hindi ka magpupukpok dun sa taas. Kasi syempre, pagka ganyan namang simento, hindi naman madami yung pupukpukin, di ba? So, pwede kang gumawa sa loob ng bahay kasi hindi ka naman magpupukpok pag sa loob na ng bahay. Yung halimbawa, mag-finish ka na, maglalagay ka ng mga semento, yung mga ganon. Pero, syempre, dahil sa ako nga is hindi naman complete, parang padalwahin yung budget ko. So, kailangang ipatigil ko muna yung pagpapagawa. So, sabi ko dun sa kapatid ko, itigil muna para nang sa ganun, ma-assure ko na matatapos hanggang yung pinakang bubong nung bahay. Kaya, ngayong September, itinutuloy nila para nang sa ganun is matapos hanggang sa mabubungan. So, hoping na kung hindi man makaabot, kung hindi man maka-eksakto yung budget para sa bahay is at least is yung mabubungan siya at saka mapalibutan man lamang siya ng semento. Yung nakasure na hindi masisira yung bahay, matigil man dahil sa budget is kulang. So yan, ito, nagbuhos sila ng pinakang sa second floor niya noong March. March din siya binuhusan pang sa second floor. Marami din ang mga nagtulong-tulong sa pagbubuhos. Kasi syempre, pag magbubuhos ka, hindi pwedeng dahan-dahan, di ba? Kailangan daw bigla yung kailangan daw mabuhusan siya kaagad matapos siya sa loob ng isang araw.
hindi ko alam kung bakit, pero yun ang sabi ng kapatid ko, hangga't maaari matapos yung buhos niya. So, yung pinakang sahig ng second floor, so binuhusan siya. Kaya, nagpapasalamat ako kasi yung sa araw na yan, yung araw ng buhos na yan, puro bayanihan siya. Puro yung tulong, ganon, na hindi sila nagpabayad. Pero siyempre, kailangan mo pa rin gumastos para sa kanilang inumin, sa kanilang pagkain, sa kanilang merienda. Pero at least, hindi ganun kalaki ang magagastos mo kapag ka ganitong bayanihan, di ba? Kasi pagka bayanihan, mga libre na siya, libre na talaga yung kanilang mga oras. Inilaan na talaga nila sa iyo yung pagtulong nila sa buong araw, hindi ba? So, ang dami talaga nila. Kaya nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil sa mga tulong ng mga taong nakipagbayanihan, syempre matatagalan yung pagbuhos kasi ilan lang naman sila na araw-araw gumagawa. Kaya yung sa buhos ng semento, sa buhos ng sahig ng second floor, yan, ang dami ng tumulong. Kaya, hoping na ngayon, ito na ang kinalabasan niya ngayong September. Ito na, itinutuloy na nila ito ngayong September. So, yan na yung outcome niya. So, hoping na bago matapos ang September is makapagbubong na sila. Yan. So, hoping na next time na pag-upload ko ng video is yung may bubong na siya. Kaya, syempre, papasalamat ako. Unang-una, syempre kay God kasi ito, natutupad na ng unti-unti ang pangarap ko at saka sa mga taong tumulong sa akin, sa kapatid ko, at syempre sa family ko, sa mother ko, sa anak ko, yan. Of course, sa lahat-lahat na syempre na naniniwala sa akin na kaya kong abutin kung ano man ang pangarap ko sa buhay. Thank you so much.